Good morning, mountain movers. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa panibagong araw na ito na tayo ay muli niyang pinagkalooban ng buhay, lakas at mga pagpapalang ating mararanasan sa buong maghapong ito. Higit sa lahat ang kanyang pagsama, ang kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan ni papabayaan man. Tayo ay may katiyakan sa buhay na ito na anuman ang maganap o mangyari, tayo ay nasa piling ng Diyos at kailanman hindi niya tayo pababayaan. Ang gusto ko lamang i-share sa inyo sa araw na ito ay patungkol sa buhay nating ito sa mundong ito. Alam natin na sinasabi ng salita ng Diyos doon sa Psalms chapter 3 verse 5, "We lay down and sleep, we wake again because the Lord is the one sustaining us." Desisyon natin kagabi ang matulog, pero habang tayo ay natutulog, wala tayong kamalayan at hindi natin alam kung tayo ay magigising pa sa panibagong araw. Kagaya kagabi at ngayong umagang ito na tayo ay may muling buhay na galing sa Diyos at alam natin na meron tayong layunin na dapat gampanan at ito ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Wala tayong kontrol sa buhay na ito habang tayo ay natutulog. Hindi natin alam kung tayo ay magigising pa. Subalit, ang sabi ng salita ng Diyos, bagamat tayo ang nagdesisyon sa ating pagtulog kagabi, pero ang Diyos ang siyang nagbigay ng muling buhay sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Because the Lord is the one sustaining us and laying us down in peace, because He's the one who wake us up sa araw na ito. Siya ang muling nagbigay ng buhay at kalakasan sa bawat isa sa atin. Sabi doon sa Psalms chapter 4 verse 8, "We lay down in sleep with peace because He is the one sustaining us." Siya ang nagsusustain sa atin. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, buhay, kalakasan, kapayapaan. Ang lahat ng wala sa mundong ito, sa Diyos nagmumula. Maging ang lahat ng ito na nasa mundong ito, sa Diyos din ang galing. Lalo na ang ating buhay. At alam nyo, gustong makausap ng aking anak na si Grace and Joy, ang kanyang lolo, kung kaya't sila ay umuwi papunta ng San Pablo. Sapagkat almost 6 years hindi sila nagkita ni nagkausap man lamang ng personal, maging si Adjan Mean or si Pastora Mean. Kaya nung sila ay umalis dyan, papunta ng San Pablo, excited sila pareho sapagkat makikita nila ang tatay ni Pastora Mean at ang lolo ni Grace. Kaya lang, nung halfway na sila at kumakain sila sa superhighway sa Petron ng tanghalian, tumawag ang kapatid ni Pastora Mean sa kanya at ang sabi, ang kanilang ama ay wala na at ito ay patay na. Binawian na ng buhay. Tumawag sa akin si Grace at iyak ng iyak. At ang sabi niya sa akin, "Daddy, bakit ganon? Nandito na kami at malapit na, pero ano ang nangyari? Gustong gusto ko makausap si Lolo, gustong gusto ko makasharean si Lolo, gustong gusto ko makita si Lolo. Pero bakit ganon? Wala na siya ngayon at patay na." May katanungan siya sa kanyang puso na nando na sila at malapit na gusto niyang makausap ang kanyang lolo, pero ang nangyari ay nawalan ng buhay si ama. Malakas si ama, bagamat may mini-maintain siyang gamot sapagkat siya ay diabetic, pero malakas siya.
Ang nangyari nga lang sa kanya ay habang siya ay natutulog sa sofa bed, nahulog siya at sa pagkakahulog niya, hindi na siya nagising hanggang sa siya ay dinala sa hospital, inuwi, natutulog pa rin at hindi na nagising. Ang sagot ni Grace sa kanyang katanungan ay, ang sabi niya, Daddy, tinatch ako ni Lord. At ang sabi sa kanya ni Lord, pinauwi na ang kanyang lolo. Ang sabi ng Lord sa kanya, pinauwi ko na ang lolo mo at hindi ko na siya pinahirapan. Sa halip ay pinagaan ko ang kanyang pag-uwi sapagkat gusto ko nang makita ang lolo mo. So na-relieve si Grace sapagkat binawi man ng Diyos ang buhay na ipinahiram niya sa ama, sa kanyang lolo, pero hindi na nahirapan sapagkat tuloy-tuloy ang kanyang pagkakatulog hanggang sa siya ay umuwi doon sa ating palagiang tahanan sa piling ng ama ng maayos, na hindi na nahirapan sa sakit, hindi na nahirapan sa hospital, at gumastos ang pamilya ng napakalaking gastos para isustain lang yung kailangan upang makapagpatuloy ang buhay doon sa sakit. Maraming ganyan na bago mamatay ay nahihirapan ang mga nag-aalagang kasambahay o pamilya sapagkat nakaratay sa banig ng karamdaman at nagbabayad araw-araw sa hospital, pamasahe sa papunta sa hospital, pagkain, pagod, puyat, oras, maraming ginugugol hanggang sa nauwi na lamang sa kamatayan ng kanilang mahal sa buhay. Pero si Ama, pinauwi siya ng Diyos sa kanyang palagiang tahanan doon sa kanyang piling sa buhay na walang hanggan na maayos. Tuloy-tuloy ang kanyang pagpapahinga sa kanyang katawan. Ang point ko lang ay hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay ng Diyos na nagpahiram nito sa atin. Kaya habang tayo ay may buhay na taglay na galing sa Diyos, lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Lagi tayong magpuri sa Kanya. Maglingkod tayo sa Kanya. Because we have only one life will soon be past, but only what's done for Christ will last. Meron lamang tayong maiksing buhay na hiram sa Diyos at ang tanging mananatili at bibigyan ng gantimpala ng Diyos ay ang mga bagay na ipinaglingkod natin sa Kanya. Whether we like it or not, bata, matanda, lahat ay uuwi sa buhay na walang hanggan. Hindi man lamang natin alam kung yung iba ay doon sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno o doon sa walang hanggang buhay na walang hanggan nakapiling ang ating amang sumasalangit na may gawa ng langit at lupa. Kaya mahalaga na lagi nating isinusuko ang ating buhay sa Panginoon at siya ang pinahihintulutan nating kumilos ang kalooban niyang ating magawa, ang layunin niya sa buhay natin ang ating ipursu upang sa ganon ay pag-uwi natin sa ating palagiang tahanan sa pangalawang buhay, meron tayong gantimpala na matatanggap mula sa Kanya. At higit sa lahat, maganda ang ating kalagayan doon sa buhay na walang hanggan, paraiso na maraming mga bansa at mga sorpresa ang Diyos na kung saan ay wala ng kadiliman, wala ng sakit, wala ng kalungkutan, wala ng kapahitan sa buhay, wala ng paghihirap, wala ng diablo o masama sa lugar na yon. Yan po ay mababasa ninyo doon sa Revelations chapter 21, beginning verse 1 to 5. Everything is new. As if yung pagkabago niya sa lahat ng bagay ay walang kalumaan. Lahat ay bago at kada minuto bago lahat. At napakaraming sorpresa ang Diyos. Doon ay pupunta tayo sa mga bansa na higit
ang ganda kesa sa bansang ito. Kaya kung hindi man tayo nakapag-trip sa iba't ibang bansa, doon ay makakapag-trip tayo in a glance, in a seconds, sapagkat glorified body na tayo. We're not subjected to sickness anymore. Maluwalhati at punong-puno ng kaluwalhatian ang ating buhay, ang ating makalangit na katawan. At doon ay gagantimpalaan tayo ng Diyos sa lahat ng mabubuting bagay na ginawa natin dito sa mundong ito. Kaya ang buhay natin doon sa kalangitan ay kung ano ang ipinamumuhay natin ngayon sa mundong ito. Kaya mabuhay tayo na nagbibigay ng karangalan at kapurihan sa Diyos. Magmahalan tayo habang may pagkakataon pa, mag-unawaan, magtulungan, magpanalanginan, at maging pagpapala tayo sa bawat isa. Sapagkat hindi man natin gustuhin, whether we like it or not, mawawala tayo sa mundong ito. Ang mahalaga, nakapag-iwan tayo ng legacy, naging pagpapala tayo sa Diyos, naging pagpapala tayo sa ating kapwa, naging mapagmahal tayong tao ng Diyos, maunawain, gumagawa ng katuwiran, matulungin, mapagbigay, nagmamahal, umuunawa, tumutulong, at hindi pabigat, at hindi pasakit sa pamilya, hindi pasakit sa kapwa, o hindi pagpapala. Kaya ang sabi ng Panginoong Yesus, "Let your light so shine among men, so that they may see your good works and glorify your Father." How can we be shine? By doing good works. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Gumawa tayo ng kabutihan ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa ganitong paraan, tayo ay liwanag sa mga taong nabubuhay sa kadiliman. Sila ay naliliwanagan at sila din naman ay may pagkakataong kumilala sa Diyos at maligtas. At sa bandang huli ay makapiling ang Diyos na may gawa ng langit at lupa at may bigay ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mountain movers, tayong lahat ay magkaisa at bigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos sa bawat minuto ng ating buhay. Praise God! Tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kaligtasang ipinagkaloob niyo po sa amin. Kinikilala po namin si Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At sa oras na ito, hinahayaan namin ang banal na Espiritu mo ang siyang malayang kumilos at gumabay sa bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak sa mountain movers at higit po, O Diyos, na maranasan nila ang iyong kapangyarihan. Salamat sa buong maghapong ito, sa iyong pag-iingat, pagtatanggol, pagpapala. Sa iyo po namin ibinibigay, Panginoong Yesus, ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian, pasasalamat. Tayong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God, mountain movers. God bless you all. Hanggang sa muli. Bye-bye.